Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Suspect sa robbery holdup, patay sa engkwentro sa Bungabo, Nueva Ecija. Isang pulis, sugatan. Rider patay matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na bus sa Bawang, La Union. Presyo na ilang seafood at isda tumaas ngayong nagsimula na ang Kwaresma. At mga balsa nagkarerahan sa Bagao, Cagayan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nakataas pa rin ang red alert sa coastal waters ng Anda at Bolinao ayon sa BFAR Region 1. Alamin natin ang presyuhan ng iba't ibang isda at shellfish ngayong nagsimula na ang Kwaresma. May live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ngayong nakataas pa rin ang red tide ban sa ilang katubigan sa Pangasinan, muling nagpaalala ang BFAR sa mga mamimili na kilatising mabuti ang kanilang mga binibili, partikular na itong mga shellfish products. Nakataas pa rin ang red tide alert sa katubigan ng Anda at Bolinao sa Pangasinan ayon sa BFAR Region 1. Patuloy pa rin ang monitoring ng otoridad at patuloy rin na pinag-iingat ang mga consumer sa mga binibiling shellfish products mula sa dalawang apektadong bayan. Actually, nag-aalala din po kami kung masyado na siyang matagal dahil affected po yung livelihood ng ating mga shellfish gatherers and traders. Ang mga nagtitinda ng shellfish sa Magsaysay Fish Market, apektado na raw ang kanilang negosyo. Pero buti na lang daw at maraming supply na nanggagaling sa Bataan na tinatangkilik naman ng mga mamimili. Bago po pumasok yung supply dito, napapara na po sila dyan sa harap po ng plaza. May coast guard po tayo dyan, tsaka hindi naman po papaayag si mayor natin yung mangot, di ba? O kung sakaling may red tide, talagang nag-i-inspection po sila. Ang ilang mamimili panatag na rin na bumili ng shellfish ngayon. Ayos naman po, basta't binibenta po nila, siguro naman po sirong ligtas pong kainin. Bagamat walang problema sa supply ng ilang shellfish, tumaas naman ang presyo ng mga ito ngayong linggo. Ang tahong na dati ay nasa 40 hanggang 70 pesos kada kilo, ngayon ay nasa 60 hanggang 90 pesos na kada kilo. Gayon din ang talaba na nasa 100 pesos kada kilo ngayon na dati ay nasa 80 pesos lang kada kilo. Chris, dito naman sa Mangaldan Public Market ay may pagtaas din sa presyo ng mga seafood products. Ang hipon ay nasa 360 to 400 pesos per kilo. Tahong ay nasa 100 to 120 pesos per kilo. Ang talaba ay nasa 120 pesos per kilo. Alamang ay nasa 100 to 500 pesos per kilo. Ang bangus naman, Chris, ay nasa 200 to 250 pesos per kilo. Tilapia ay nasa 100 to 120 pesos per kilo. Pusit ay nasa 200 pesos per kilo. Patero ay nasa 160 to 200 pesos per kilo at ang tamban ay nasa 140 pesos per kilo. Chris, bagamat hindi apektado ng red tide toxins yung ilang mga seafood products, mainam pa rin daw na linisin at lutuin ito mabuti para sa ating safe consumption. Nakausap din natin yung ilang mga nagbebenta at asahan daw na sa darating na weekend ay tataas pa lalo ang presyo ng ilang mga seafood products sa ilang mga pamilihan. Yan muna mga latest dito. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Suspect sa robbery holdup, patay sa engkwentro sa Bungabo, Nueva Ecija. Isang pulis ang sugatan. Naka-alerto CJ Torida. Isang lalaking suspect sa pang-hold up sa Gabaldon, Nueva Ecija ang napatay sa engkwentro sa liblib na bahagi ng Barangay Bantug, Bungabo, Nueva Vizcaya hapon noong Martes. Nagkaroon tayo ng dragnet operation sa mabilis na aksyon ng ating mga tropa na nakaantabay na rin kasi meron silang ginaganap na oplansita at saka checkpoint. Sa operasyon, namataan ang dalawang suspect na sakay ng motorsiklo pero mabilis na pinaandar ang kanilang mga sasakyan habang papalapit ang mga pulis. Habang hinahabol ng mga pulis, pinaputukan umano sila ng mga suspect. Tinamaan sa kaliwang hita ang isang pulis. Tapos nung pagbukas ko ng pinto, pag ganun ko po, sir, kaya may tama ako, sir.
kaya mo pa, yung sir, laro. Sabi niya, sige, tapos nung paglabas ko po, kinuha ko yung isa, pinusasan ko. Gumanti ng putok ang mga otoridad na nagresulta sa pagkasawi ng isa sa mga sospek. Inaresto ang isa pa. Hindi nagbigay ng anumang pahayag ang naarestong sospek pero aminado siya sa ginawang krimen nang kausapin siya ng GMA Regional TV News Team. Sir, isa ka doon sa suspect na ng hold up? Na-recover ng pulisya ang motorsiklo at mga baril na ginamit ng mga sospek sa pang-hold up. Nabawi rin ang ilang gamit ng kanilang biktima. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa umano'y isa pang kasama ng mga sospek na hinihinalang tumangay sa tinatayang 2 milyong pisong halaga ng pera na nakuha nila sa biktima. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng napatay na sospek. CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang isang rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na bus sa Bawang La Union. Nakatutok Jasmine Gabriel Galvan. Nagdadalamhati si Aling Divina sa pagpanaw ng kanya nag-iisang anak na lalaki matapos maaksidente sa barangay Putot, Bawang La Union. Huli ron na nakita ni Aling Divina ang anak sa kusina na nagtitimpla ng gatas hanggang sa ibalita sa kanya na patay na ang kanyang anak na si Virgilio. Bumangga raw ang minamaneho niyang motorsiklo sa bus. Hindi ko nakita na lumabas kasi naglalaba ako, ma'am. Hindi ko na matanda na nung sinabi ng na-aksidente na. Bandang alas 3 ng hapon ng Huwebes nang mangyari ang aksidente. Nag-overtake raw ang biktima sa isa pang sasakyan pero sakto ang pagdating ng kasalubong na bus. Yung bus po is papuntang north, yung motorcycle is papuntang south. Nag-overtake yung motorcycle, hindi niya siguro na pagtanto yung kan. Sumalpok siya sa mismong harap po ng bus. Dinala pa sa pagamutan ng biktima pero idiniklarang dead on arrival. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga kaanak ng biktima matapos mangako ng tulong pinansyal ang pamunuan ng kumpanya ng bus. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho para makaiwas sa aksidente. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pag-aayuno sa Ramadan ng mga kababayang Muslim nagsimula na ngayong araw, February 19. Narito ang report. Sa pag-uumpisa ng Ramadan ng mga kababayang Muslim ngayong araw, ang pag-aayuno o fasting ang isa sa kanilang mga isinasaalang-alang. Itong Ramadan na ito is napakahalaga para sa mga Muslim dahil ito ay isa sa pinakamainam na buwan sa taon. Pero exempted sa pag-aayuno ang mga may sakit, buntis o bagong panganak, mga bumabiyahe, mga matatanda kung nakakaapekto ang fasting sa kanilang kalusugan, at mga bata na wala pa sa hustong gulang. At ito ay rin ay buwan ng kapatawaran kung saan kapag ikaw ay nag-ayuno na naniniwala ka kay Allah at ikaw ay nagnanais ng gantimpala niya, papatawarin ka sa iyong mga naunang kasalanan. Bukod sa kapayapaan para sa bansa, panalangin din ng mga kababayang Muslim na gabayan sila ng Allah upang makamit nila ang gantimpala na nakapaloob sa buwan na ito. Sama-sama rin ang mga miyembro ng Ilocos Norte United Muslim Association sa pagsisimula ng Ramadan ngayong araw. May ilan pang galing sa ibang probinsya na nakikisa sa paggunita ng Ramadan sa Lawag City. Galing ako ng Agayan, pumunta ako dito sa Lawag. Dito ako nagbigay ng Ramadan. Kasama si Henry Duminsil, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Apektado ngayon ng surge o malakas na bugso ng amihan ang Luzon at ilang pang panig ng bansa. Lumakas ulit ang hanging amihan at may panibagong surge o bugso ngayon. Kumpara nitong mga nakalipas na araw, umaabot na yan hindi lang sa Luzon kundi pati na rin sa Visayas. Sa paglakas ng amihan, ang muling pagbabalik din ng shear line. Posibleng magpaulan ang localized thunderstorms. Sa datos sa Metro Weather, may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kabilang na ang Cagayan, Isabela, Cordillera, Aurora, Batanes at Babuyan Islands. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sisimula na sa susunod na linggo ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga petisyong taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kasunod ito ng serye ng taas presyo sa mga produktong petrolyo at lumalaki umanong gasto sa maintenance. Ayon sa LTFRB, magsasagawa rin ng public consultations. Kukonsulta rin sila sa ilang ahensya ng gobyerno. October 2023, huling inaprubahan ang pansamantalang pisong taas pasahe sa mga PUV. Wala pang tugon ng LTFRB sa mungkahing fuel subsidy sa mga driver. Isang lalaki sa Pangasinan na biktima ng ayuda scam. Ang detalye sa report. Nabiktima ng ayuda scam ang 54 anyos na lalaki mula sa barangay Kasibong sa Nasinto, Pangasinan. Nakatanggap daw siya ng mensahe mula sa isang kakilala na nagsabing may matatanggap siyang ayuda mula sa DSWD. Akap, ma'am. Parang sunod-sunuran na daw siya, ma'am. Sabi ng hipag ko, hindi daw niya alam yung pangyayari. Bilang bahagi raw ng proseso upang makuha ang ayuda, kailangan daw mag-cash in ng pera. Kapag mas malaki yung na-cash in mo, mas malaki yung matatanggap ninyong ayuda. First transaction nila is 8K, and then 12, and then 18, ma'am. So, nung singilin na daw yung hipag ko, ma'am, wala akong maibabayad kasi hinihintay ko rin yung ayuda. Umabot daw sa 50,000 pesos ang na-cash in na pera. Pero pagkatapos ito, hindi na makontak ang katransaksyon. Nadiskubre rin daw na nahack pala ang messenger ng kakilala at hindi siya ang mismong kausap nito. Siyempre nakakalungkot yung mga ganun na yung mga kapwa natin Pilipino, kung mga Pilipino man ito, dinadali nila yung mga mahihirap at nangangailangan na. Giit ng DSWD, kailan may hindi sila manghihingi ng pera sa sinumang beneficiary ng anumang government assistance. Hindi rin namamahagi ng pera ang DSWD sa pamamagitan ng cash-in, cash-out system. Pag ganun na ang tuno ng text message sa inyo, sa information sa ating mga kababayan, huwag na kayong maniwala. Panawagan ng DSWD sa publiko sakaling makatanggap ng mga kahinahinalang mensahe, agad itong i-verify sa mga DSWD Satellite Office o di kaya'y magsumbong agad sa DSWD Regional Field Office 1. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. 7 mangingisda ang sinagip ng Philippine Coast Guard mula sa 2 bangkang nagkaaberya sa karagatang sakop ng Zambales. Habang nasa laot, nabangga umano ng dolphin ang isang bangka kaya ito nabutas at lumubog. Nagkataon na dumaraan sa lugar ang isa pang bangkang may sakay na 5 mangingisda kaya nailigtas ang 2 mangingisdang sakay ng lumubog na bangka. Pero sa kasamaang palad, nagkaaberya rin ang bangka matapos maabusan ng langis. Sakto rin naman na nagpapatrolya ang Philippine Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc at namataan ang bangkang lulan ng mga mangingisda. Agad na rumisponde ang PCG at nasagip ang mga mangingisda. Sumailalim sa 4 na araw na water search and rescue training ang mga rescue team ng Calasiao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinangunahan ng Pangasinan PD-RRMO ang WASAR training. Layo ng pagsasanay na mabigyan ng sapat na kaalaman at kakayahan ang bawat miyembro ng rescue team na magagamit nila sa panahon ng kalamidad o tuwing may sakuna. Kabilang sa kanilang training ang swimming technique, rubber boat operation at water safety and rescue course. Alam nyo naman dito sa Calasiao, lagi tayong binabaha. Kailangan talaga natin ng karagdagang wasar personnel dahil puminsan mayroong mga nalulunod at lalong-lalo na kung may baha, yung mga nagpaparescue. Mga estudyante mula sa iba't ibang probinsya sa Region 1 nagpasiklaban sa Robotech Cup 2026. Silipin sa report. Baka
Sa mukha ng mga estudyanteng ito ang determinasyon na manalo sa ginanap na Robotech Cup 2026 sa Dagupan City sa hirap ng mga dapat pagdaanan at gawin ng kanilang output na mayagpag pa rin ang talino at pagkamalikhain ng mga kabataang inventor. I-showcase kung gaano kagaling ang ating mga estudyante kahit sa public or sa private schools, kung paano sila mag-innovate ng mga robots na addressing real-world problems. Ang kompetisyon ay bahagi ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng DOST Region 1. Nahati sa dalawang kategorya ang kompetisyon, ang Search and Rescue at Bin Collection. 4 na po ang bilang ng mga nagparehistro sa kompetisyon, ngunit 25 lang ang nakapasok sa semifinal round. Higit sa kompetisyon, naging entablado ito ng pagtutulungan at determinasyon. And so far po, yung experience is super promising po. And na-explore po namin yung innovations ng robotics po. And then, based naman po sa competitions po, na-explore din po namin paano po naka-implicate yung robotics po sa real-world situations po namin. We start them young. When they're going to reach their professional career or their college level, nakikita nila na may potential pala. And then the emerging technologies in AI and robotics, pwede silang pumunta doon. Samantala, formal nang binuksan ng DOST ang 2 bagong innovation hubs o iHubs sa 2 paaralan sa Dagupan City at Lingayen, Pangasinan. Layunin ng mga iHub na maging sentro ng paglinang ng mga makabagong ideya, pananaliksik at teknolohiya, partikular sa mga lokal na inventor, estudyante at negosyante sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Kauna-unahang balsarera isinagawa sa Bagao, Cagayan bilang pag-alala sa sinaunang transportasyon. Tunghayan sa report. Muscles and Discarte Mode On sa isinagawang kauna-unahang karerahan ng balsa sa Ilog Pared sa bayan ng Bagao sa Cagayan. Ang mga 24 na balsa may kanya-kanya ring disenyo. Animoy itatransport ang mga kargang agri-products mula sa Dabak Grande Asinga hanggang sa tulay ng Abusag. Ang paligsahan ay pag-alala at pagpapahalaga sa kasaysayan ng sinaunang transportasyon at kabuhayan ng mga Bagawenyo. Kaakibat nito ang pagsusulong sa mayamang kultura ng Bagao bilang panghatak sa mga darayong turista sa bayan. Makulay ang pagdiriwang ng Guling-Guling Festival sa Paway, Ilocos Norte. Eleganteng kasuotan na gawa sa Abel, Iloco ang ginamit ng mga kalahok sa street dance competition. Dinagsa ng mga manonood ang aktibidad. Nagkaroon din ng dance showdown. Ipinagdiriwang ang Guling-Guling Festival bago ang Ash Wednesday. Tradisyon ito ng mga taga-Paway na nag-umpisa noong panahon ng mga Kastila. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang ilang kabahayan sa Barangay Calyero, Orani, Bataan umaga noong Miyerkules. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal ng 1 oras bago idineklarang fire out. Sa assessment ng MSWD at Barangay Council, nasa 20 kabahayan ang apektado ng sunog, katumbas din ng 20 pamilya na inaalalayan ngayon ng mga otoridad. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga kabahayan. Nadamay rin ang isang chapel sa barangay. 2 kataong sugatan sa insidente na dinala sa ospital. Pero sa pinakahuling ulat ng otoridad, binawian na ng buhay ang isa. Inaalam pa ng Orani Fire Station ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng danyos sa insidente. Partially gutted by fire po yung chapel po natin dun po sa barangay. Sa totally damaged by fire, ma'am, dun sa 20 houses na yun, ma'am, is bale 15, ma'am. Sugatan ng isang driver matapos na tumagilid ang minamanehong van sa Baguio City. Tutukan sa report. Tumagilid sa kahabaan ng Suelio Road, Baguio City ang aluminum van na ito pasado alas 10 ng umaga noong Sabado. Una raw itong tumama sa concrete gutter bago tumagilid ayon sa pulisya. Kargado ng mga kahon na naglalaman ng mga bote ang aluminum van. Galing daw itong van sa may Marcos Highway at patungong Asin Road at
Pagdating sa pababang bahagi ng kalsada ay pumalya umano yung preno. Napanggan nito ang isang concrete na gutter. Sugatan sa insidente ang 43 anyos na driver na dinala sa pagamutan. Maayos na ang lagay. Mula Enero hanggang sa kasalukuyan, nakapagtala na ang Baguio City Police Office ng 140 na vehicular traffic accidents. Bagamat mas mababa ito kung ikukumpara sa naitalang 156 na insidente sa parehong panahon noong nakaraang taon, nababahala pa rin daw ang mga otoridad. Inaasahan daw ang pagdami ng volume ng sasakyan na aakyat sa Baguio dahil sa pagdiriwang ng Panagbenga Festival. Kaya paalala ng pulisya, Sundin ang mga signages at batas trapiko. Huwag mag-drive kung sila ay nakainom, sila ay puyat o may sakit. Dagdag ng PNP, habaan ng pasensya sa kalsada dahil sa nararanasang mabigat na daloy ng trapiko sa syudad. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 5 katao na sangkot umano sa kalakalan ng iligal na droga arestado sa Dagupan City at Urdaneta City. Tutukan sa report. Kalaboso ang 3 umano'y tulak ng iligal na droga matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng hinihinalang shabu sa barangay Mayombo, Dagupan City madaling araw kahapon. Lahat po yung mga yan magkakasama at ang possible na kinukuhanan nila dito sa may aling, yung mga illegal na drugs. Nakumpiska mula sa sospek ang 21 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 142,800 pesos. Depensa ng mga sospek, hindi sila magkakakilala at hindi raw sila gumagamit at nagtutulak ng droga. Kumbaga dadaan lang po sana ako doon. Then pati ako sinama. Hindi ko naman sila kilala. Narutulog kayo mag-asawa nang biglang may mga pumasok po na mga nakapiring. Siyempre po, may nakatutok po na baril. Kaya po kami natakot. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang 3 sospek. Nabitag din sa buy-bust operation ang mag-live-in partner sa Barangay Santo Domingo, Urdaneta City gabi nitong Lunes. Nasamsam sa operasyon ang 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 47,000 pesos. Ang 2 operasyon natin po ay nakatitin po sa ating station. Dati na po nilang nagawa ito pero sa pagkakataong ito, ngayon lang po sila nahuli. Wala pang pahayag ang 2, kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Nasa halos 2,000 guro mula sa Bulacan at Pampanga ang nakatanggap ng promotion mula ng maisabatas ang Career Progression Program para sa mga guro. Sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mass oath-taking sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang mga guro ay yung mga ilang dekada na nasa serbisyo pero ni minsan ay di nakatikim ng promotion. Pero ngayon, na-promote na sa ilalim ng Career Progression Program na naisabatas nitong nakaraang taon. Ang programang ito ay nagtakda ng structured at competency-based na sistema kung saan ang mga guro ay may malinaw na teaching at leadership tract at may kaakibat na pag-angat sa ranggo at benepisyo. Sa kanyang talumpati, iginiit ng Pangulo na ito ay pagkilala sa malaking papel ng mga guro sa paghubog ng mga kabataan at kinabukasan ng bayan. Kaya naman anya, isinusulong niya ang pagsasabatas na ito dahil hindi raw siya papayag na may magre-retirong guro na Teacher 1 pa rin ang ranggo. Muli niyang sinabi na ang nalalabing taon ng kanyang termino ay ilalaan sa edukasyon at sa ngayon at ngayong 2026, anya ang mahigit 1.3 trillion pesos ang inilaan na budget sa edukasyon. Avisala Encantadix, dumating na ang inyong pinakaabangang reunion. Magkakasama na ulit ang 4 na magkakapatid na sangre at handa ng labanan si Gargan. Sino kaya ang magtatagumpay sa digmaang ito? Abangan sa Encantadia Chronicles Sangre, 8:05 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Back to back ang dapat abangan sa GMA Prime. Sa Never Say Die, nasusubok naman ang katapatan ni Diego played by Wendell Ramos. At tuloy na kayang tatraydo rin si Joey played by Jillian Ward ng kanyang pinagkakatiwalaan? Huwag palalampasin ang Never Say Die mamayang 8:55 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso, kinilala ang GMA Regional TV bilang Best Regional TV Network of the Year sa 11th Platinum Stallion National Media Awards 2026 ng Trinity University of Asia.
nakamit naman ng GMA Network ang TV Station of the Year. Narito ang report. Sa ikasyam na sunod-sunod na pagkakataon, itinanghal na Best Regional TV Network ang GMA Regional TV sa 11th Platinum Stallion National Media Awards 2026 ng Trinity University of Asia. Tinanggap mismo ng officer in charge ng Regional TV and Synergy, Maria Victoria Araneta, ang award. Samantala, tinanghal din bilang TV Station of the Year ang GMA Network. Kinilala rin ang ilang kapuso programs at personalities. Kabilang ang unang hirit na Best Morning Show, Best TV News Program ang 24 oras. Ang isa sa mga anchor nito na si Vicky Morales ang Best Public Service Program host para sa Wish Ko Lang na Best Public Service Program. Si 24 oras segment host Martin Javier ang Best TV Sports Program host para sa GMA Sports. Si State of the Nation anchor Atom Araulio ang Male News Anchor of the Year. AM Radio Station of the Year ang Super Radio DZBB. Best News Magazine Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. Best Documentary TV Show ang Eyewitness. Ang GMA Prime na mga batang riles ang Best Primetime Drama Series. Ang isa sa mga bida nito na si Miguel Tan Felix ang itinanghal na TV Actor of the Year. TV Actress of the Year naman si Rian Ramos para sa kanyang pagganap sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang co-stars na sa series na sina Kelvin Miranda at Angel Gurjan ang Best Primetime Drama Series Actor at Actress. At ang It's Showtime ang Best Noontime Show. Maraming salamat mga kapuso. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.